Karancho sa radyo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita, Miguel Hill. Balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Matalino ka ba? At bakit? Sagutin mo nga yung tanong ko. Kalahating oras ng palaro, nabibigyan natin ng limpak-limpak na papremyo kung tama ang sagot mo. Kaya tutok na sa tanong ko, sagutin mo! Kasama ang nag-iisang siyalala ng buhay nyo at ang gwapong-gwapong hunk ng bayan, Mark Canlas, a.k.a. Baby G. Tanong ko, sagutin mo! Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na winner. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talestas. Magandang umaga po. Ito po si Atong Ma. Hataw sa balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Wala pa po si Rose. Inaantabayan na natin kasi lakas po. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Maka-traffic pa. At napaka-traffic po. 2 oras po ang biyahe. Kaya hindi na tayo kailangang pumunta sa Hong Kong para bumiyahe. Dito lang magsasawa ka sa biyahe. Oo. Malaking oras mo rito sa biyahe. Bueno, mga kaibigan, nandito na po si Rose. Naku po. Kasabay niya dumating yung ulan. Oo. Ang lakas ng ulan, grabe. Parang gugunaw na mundo, ha. Aba. Ang lakas. Mga kaibigan, sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po ay muling mag-aanyaya sa loob ng 1 oras na pagtatanghal ng palatuntunang hataw sa balita at komentaryo. Siyempre po tatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. At sa mga nais pong magbigay ng reaksyon at lumahok sa ating pagtatanghal, nari po kayong tumawag sa amin sa papamagitan po ng ating mga landline. Ang mga numero po na maaari ninyong tawagan ay 412-0288. Samantala ang ating po naman text line ay 0977-342-1644. Kung kayo man po ay inuulan sa ngayon, ano man ang pinagkakaabalahan ninyo, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang hataw sa balita at komentaryo.
Kanya-kanyang sakayan na po ang mga mambabatas natin, ha? At kung sino-sino pang Herodes sa issue po ng ikangay balikbayang boxes. Dahil na itong isyung ito ay humakot ng galit mula po sa ating mga kababayang OFW na nagpo-post ng kanilang mga saloobin, ng kanilang ngit-ngit sa panukala ba ito o katarantaduhan ni Bertlina. Commissioner Bertlina. Siya lang lagi exempted eh. Itong mga itong mga taga-custom talaga. Isipin nyo, yung commissioner ng customs. Sino ba yan? Hindi ho ba yan ang may-ari ng Air 21? Oo, daming kumpanya niyan. Halos karamihan ng kanyang kumpanya na sinasabing ni Atong Ma na marami, yan po halos lahat engaged sa customs business. Oo, tama. 'Di ba? Mga forwarding, mga freight, kung ano-ano. Pati gwardiya. Lahat na po sinalikop nito pagdating sa customs. Kamakailan lang meron na namang pati yung mga commuter. Bus? Yung taxi service sa NAIA. Yung service dun sa NAIA na mahal. Oo. High-end. High-end po ito, mga kaibigan, na transport system sa NAIA. Mahal ang bayad dyan, 300 yata. Pagsasakay ka doon mula sa MOA o kung saan ka mamanggagaling, kung saan sila meron terminal, MOA lang, magbabayad ka Pinakamalayo yata nila MOA. 300 pesos na ho yun. To airport? Ang dami yung pwedeng magnegosyo niyan. Bakit siya? Inaprubahan niya, na? Inaprubahan niya ng LTFRB, kung di ako nagkakamali. Ngayon, mga kaibigan, mabalik tayo dyan kasi mainit na pinag-uusapan po ya. Ultimong Malacanang, hindi malaman kung ano ngayon ang isasagot. Ay, oo, natataranta sila. Doon sa issue ng balikbayan boxes, ano ho ba yung ini-impose dito? Ito, maganda mapag-usapan ito kasi ako, malaki rin naman ang karanasan natin bilang isang OFW, hindi ba? Tama. Matagal ho tayo migrant worker. Naging isang overseas contract worker pa kami noon . Pinalitan naging OFW. Kasi yung OCW nung araw, nung bandang huli naging overseas comfort women . Oo. Kaya pinalitan yun. Ginawang overseas Filipino worker. Filipino workers. Ngayon ho, sinasabi na ito raw bubuwisan na ngayon. Yung pala, may batas na palang dati. Oo. May dati ng batas. Ito sa balikbayan boxes, pinag-uusapan natin. Kanina, naririnig ko nga na nagpapaliwanag ng malabo si Bert Linang Bert Linang Commissioner ng Bureau of Customs. Ang sinasabi niya, may batas kasi na pinagbabatayan para ipatupad yun hong imposition ng buwis sa mga balikbayan boxes. Ay kasi daw yan ang allowed lang daw po pala dyan 10,000 ang value na makaka-exempt ka o makakalibre ka sa buwis, duties and taxes sa Bureau of Customs. Pero pagka lumagpas doon, magbabayad ka na. Ang problema po, mga kaibigan, wala naman dun sa pagpapatupad ng batas na nakikita natin. Ang sinasabi naman ng mga OFW, ang reaksyon nila, kung bakit may outrage sa panig ng mga OFW o galit ang mga OFW natin, sapagkat magiging prone sila sa katarantaduhan at kawalang hiyaan. Hindi naman bago yung customs Hindi.
ang mga magnanakaw na tauhan yan din ang mag-i-inspeksyon eh. Tama. Ng mga balikbayang boxes. Sana kung ito, mga bagong recruit, Yung mga ano pa, no? yung mga may gatas pa sa labi, Oo. yung mga kumbaga New sa babae, virgin pa, Yung wala pang ano, mali siya. walang bahid. Ha? Walang bahid ng ano pa man, mga kaibigan. Kumbaga Virgin Mary pa sila. Di ba? Hindi pa marunong magnakaw. Hindi po eh. Ang bubusisi po ng bagahe, ang problema natin, puro magnanakaw eh. Naku po. Yun ang nakakatakot po dyan. Sana ipaliwanag nga lang nilang mabuti na ito po batas. Kasi ang dating nitong itong si Lina, walang hiyang ang dating eh. Masyadong nakaka-offend Oo. sa panig ng mga OFW. Nakakala mo mga kriminal. Saka I-examinin mo lang yung mga pinaghirapan nila. Para bang, i-examinin natin yan ha. Baka kayo may dala dyan. Awa naman, no? Tsaka ano Yun ang dating eh. Iba ho yung dating nung pinaliliwanag mo ng tama kaysa nagsasalita ka ng mali. Hindi ba? Tsaka sana meron siyang sinight na kahit na hanggang 5 karanasan, no, na ginamit yung balikbayan boxes sa smuggling. Wala naman siya na isa-cite na kahit isang halimbawa eh. Basta na lang niya naisip na, sige, random inspection tayo ng balikbayan boxes dahil ginagamit sa smuggling yan eh. Salita lang eh. Hindi, ako. Nag-cover din ako ng airport nung araw. Noong 1986. Yung pag-assume ni Cory sa pwesto, ay na-detail ako dyan sa airport eh. Pagkatapos, nag-cover din tayo ng customs dito sa aduana. Totoo yan, merong mga ginagamit na paraan sa pagpapalusot ng mga kontrabando. Pero yun maliliit eh. At hindi rampant. Hindi rampant yun eh. Ha? Kung ito, magagawa pala natin busisiin. Kasi ang sinasabi nila, yung balikbayan boxes, inaabuso sapagkat yun daw palang inaalaw nila, supposed to be talaga, na balikbayan boxes na binibigyan ng pribileyo. Yun lamang po na returning resident. Hindi yung nagpapadala ka. Halimbawa, nakabase yung isang kamag-anak mo doon, from time to time, nagpapadala sa'yo. Hindi po daw kasali yun. Ba? Hindi sa palagay natin, kasali na rin yun eh. Oo. Nasakop na yun nung pagkilala sa mga OFW eh. Kasi OFW din naman yung mga yun eh. Hindi ba? Kaya nasakop na yun ng pribileyo. Ang masama ito, pinaliliwanag niya kanina na every 40 footer container van, kasi dyan nakapaloob eh. Siyempre, pag sinip mo yan, hindi lang naman isang box yan. Siyempre, maraming nagsiship ng mga padala nila. Iba-iba. Ngayon, yun, nagtataka nga tayo, sinasabi niya kasi, meron daw appliances. Meron TV, merong refrigerator. Lalaki nun. Kakasya ba yun sa box. balikbayan boxes? Hindi, sabi nilalagayan niya dun sa gitna. Siguro ang tinutukoy niya sa bandang loob ng container van. Na iba dun sa balikbayan boxes. Yung balikbayan boxes, nakapix na yun eh. Sarado na yun eh. Hindi ba? Ngayon, kung merong mga sinasabi niya na naglalaman ng TV, makapaglalaman ng TV, nasa loob. Sira naman siya. Ibig sabihin, hindi OFW ang gumagawa. Tama. Ang gumagawa, yung nag-ship. Oo. Ha? Yung pinagpadalan ng balikbayan box. Hindi ba? Yung nag-ship nung container ba na yun ang may problema. Bakit ang pag-iinitan mo itong Yung nagpadala. mga OFW? Okay lang naman yan na dumaan sa proseso Walang problema yon. Ang nagiging problema po natin, pag binuksan nila yung mga bagahe, puro magnanakaw ang nagbubukas. Dumidikit sa kamay nila, no? Nawawala yung laman. Kung makurso na daan kanya. Marami ng kasong ganun doon. At tayo naman nakaka-experience niyan, hindi lang naman sa customs.
Kasi ang postal office, may customs din yan eh. Oo. May mga detail din diyang mga Taga-customs. taga-customs para dun sa mga nagpapadala ng packages. Hindi ba? Ng package. Tama. O, di ba? Nagkakaroon ka ng parcel. True parcel, di ba? Oo, parcel. Minsan isang supot lang yan o kaya maliit na kahon. Pinadadala yan sa pamamagitan ng eroplano. Kaya babagsak yan sa post office. Ngayon, padadalang ka ng notice ng post office pagka meron kang yung package. Di ba? O kung pupuntahan mo ngayon, doon pa lang nakaka-experience ng marami sa atin. Na habang binubuksan yung bagay mo, kung hindi man nanakaw na yung laman nun, nagpaparinig yung nagbubukas. Na magkasama yung taga-postal at saka yung taga-custom. Pariringgang ka. Ngayon, pag medyo ika nga Manipis ka. naasar ka, bubuwisan ka ng tatarahan ka ng malaki. Naku po. Yung taripa mo, lalakihan nila para magalit ka. Mabuisit ka. Na ang taripang sisingilin sa'yo, mas mahal pa ron sa halaga nung pinadala sa'yo na kinukuha mo. Hindi ba may message nga sa akin dyan na humihingi sila ng tulong Bakit ganon mas mahal pa yung value. Samantalang yung parcel na kinukuha niya para lamang dun sa anak niya na laruan, manika. Na gusto magkamanika na ngayon lang magkakaroon ng laruan. Walang hiya nga po Walang yan. Kaya wala tayong problema kung ipapatupad ang batas Ang problema natin, walang batas ditong naipatupad na hindi binaboy Naku po. Hindi ba? Oo, Na tama. hindi winalang hiya ngayon, hindi ko sinasabing tutol tayo dun sa pagbubuwis kung talagang dapat singilin. Oo. Gaano kalaking buwis ang sisingilin mo? Depende yan. Kasi, yun na nga, yung sinabi kong example, pwede ka nilang Lokohin. pwede ka nilang gawa ng Taripa na ako. ng taripa na mahal. Oo. Para maglagay ka na lang. Lahat ba ng item sa buong mundo na ginawa sa buong mundo nakarehistro sa inyo? Alam ba ninyo lahat ang valor niyan? Oo. Ang valuation niyan, alam ba ninyo lahat? Oo. Hindi ba? Tama. Kaya doon magiging prone ngayon ng mga OFW tsaka yung kanilang mga kamag-anak Sa extortion. sa kawalangyaan, sa pagnanakaw ng mga magnanakaw. Bakit? Baka sabihin naman lang, masyado naman kayong nag-aakusa sa Bureau of Customs. Aba, hindi ho Kasi diyan kayo kilala Oo. Pag sinabi mong Bureau of Customs, karugtong niyan pagnanakaw. Smuggling. Hindi, Most corrupt agency nga sila, di ba? hindi yun. Tingnan mo, si Mayor Lim nung panahon ni Cory. Hindi ba magre-retiro siyang general, Oo. hepe ng ng Western Police District ng Manila Police. Siguro 2 weeks o isang buwan bago siya magretiro, ipinatawag si General Lim, Alfredo Lim, ni President Cory sa Malacanang. Bago yon, may tumawag sa kanya yung executive secretary nung araw Si Orbos. Hindi na si Orbos. Sandali lang si Orbos makaraig ba yun? Makaraig. Parang ganun ngayon tinawagan siya na pinatatawag siya ni President Cory. Pumunta siya sa Malacanang. Malapit na siyang magretiro sa serbisyo. Ngayon, ang sabi sa kanya ni Cory, may kaharap pa ron Fred, kaya kita pinatawag, gusto ko, ikaw ang ilagay ko sa Bureau of Customs. Naku po. Alam mo sagot ni Mayor Lim? Sabi. Hindi kasi gusto ko pag nag-retire ako, pupunta na ako sa Amerika para makapiling ko naman yung pamilya ko. Tama. Ano? Si Cory daw ang naging reaksyon, muntik nang mahulog sa upuan. Kasi ganun-ganun lang nung tinanggihan ni Mayor Lim parang baliwala lang Parang wala lang hindi ho. Magpapahinga na muna ako
at sasama ako muna sa pamilya ko. Si Cory daw naman na nag-reaksyon, gustong mahulog sa upuan. Sabi raw ni Cory, ano? Nagtaka raw napasigaw Ano? Sabi nga nun, itong custom tinatanggihan mo. Ang daming nag-aagawa na para makuha yung pwestong yan. Ang daming lumalapit sa akin, ultimong kapatid kong si Piping Kuwangko. Naglalabi para makapaglagay ng commissioner ng Bureau of Customs, tapos tinatanggihan mo. Sabi raw, alam mo, sabi ni Mayor Lim, alam niyo kasi, Madam President, ayokong ang tagal ko sa serbisyo malinis naman kahit papano record natin. Walang naipinta sa atin pagdating sa corruption. Tama. Ang problema pagka tinanggap ko yan, Ayan na. pumapasok pa lang ako sa pintuan ng custom, iniisip na ng tao, magnanakaw ako Kahit wala ka ginagawa. Wala ka pang ginagawa. Mag-uumpisa ka pa lang. Magnanakaw ka na. Samahan ka ng mga Binibili nga pesto dyan. Nagkasakit si Cory. Nilagnat. Hindi. Alam mo, naging sakit? Taka. Iling. Iling. Nagkasakit ng iling Mga kaibigan Di umalis na si Mayor Lim, di ba? Yun ang sinasabi natin. Bago in-offer sa kanya yung MBI director, that is another story. Yun nga, alam mo ba na dahil tinanggihan ni Mayor Lim yung custom, after 2 weeks o 2 weeks before his retirement, alam mo kung sino dumating sa opisina ni Mayor Lim para kumbinsihin si Mayor Lim na tumanggap ng pwesto? Sino? Si Noynoy. Si Noynoy. Si Pinoy ngayon. Ang inutusan ni Cory ng nanay niya. Pumunta doon sa Western Police District para kausapin si Mayor Lim. Kasi tinanggihan mo raw yung customs baka daw pwede yung MBI naman sa MBI ka naman nilagay. Yun ang tinanggap ni Mayor Lim kasi may kinalaman sa trabaho niya. Hindi sa pagnanakaw. 'Di ba? Yun ang ebidensya kung gaano kalinis at katapat ang hangarin ni Lim para sa pagsiservisyo. Tama. Kahit ako yun, i-offer sa akin Isipin mo, matutokso ka na Di ba? Customs. Pera yan. Ha? Samantala, ang dami ang halos magpatayan para mapwesto dyan. Alam mo bang hindi ka pa pumapasok dyan bumabaha na ang kwarta. Babaha na ang kwarta sa bahay mo, mga regalo. Tama. Iba nga dyan. Yung mga pasalubong. Pasalubong yun. Pasalubong? Pasalubong pala. Yung iba dyan Smuggler pa. nabobondat Ha? Iba dyan nabobondat di ba? Sa dami ng pera. Hindi nga, sinasabi nga natin, bago ka palang dumating dyan, marami na nagpaparating sa'yo. Welcome, Ng Mami. sako. Hindi envelope ang pararating sa'yo, sako. Sako na. Si Tina yun lang padadalang ka niyan. Plastic. Hindi. Ang daming kwarta ng Tina Yupak na yan. Establish ang mafia dyan Yun ang sinasabi natin. Sana kung meron man lamang natitirang malinis na imahe ang Bureau of Customs, maririnig mo bang aalma yung mga tao na yan? Yung mga OFW? Masasaktan ba sila kung alam nila na ang Walang kanilang mangyayaring masama. binabayad na buwis napupunta sa karapat dapat na puntahan nito para sa taong bayan. Ang target nila smuggling. OFW yung Smuggler, kilala tatamaan. nyo yung mga big time smuggler, kilala nyo Ang katunayan nun, sila pa nga yun Sila rin yun Kaya nga kilala nila, sila yun Makakapag-smuggle ka ba ng walang imprimatur? Masyadong yan parang sabotahe na yan no? Kay Marojas. Oo. Dinadivert ang attention ng publiko. Laking boto mo wala kay Maros. Dinadivert nila sa talagang talamak na smuggling sa loob. Yung mga big time smuggling. Condolence na lang kay Marojas. Correct. Ngayon pa lang Marojas. Nako. Bulungan mo na si Pinoy, si Bakin. Gaano karami ang OFW? Pagkatapos yung pamilya niyan.
Boboto. Huwag ka na matakot doon sa OFW, sa pamilya niyan. Oo. Dami niyan. Tama. Ha? Kasi yun ang bumoboto dito eh. Halos- Sila nakaboboto man doon, hindi mo sigurado kung magagamit nila ron eh. Kasi Oo. lalo na kung malayo Oo, ka. yung embassy. Oh, di ba? Malayo ka doon sa kwan. Oo. Sa pinagdadausan ng botohan. Oo. Mga kaibigan, ang masama po dito kasi wala kayong credibility. Mm-mm. Ha? Pagkatapos, bubuksan mo nga naman, sipin mo. Oo. Yung mga nagpapadala niyan. Bagamat ako, hindi na ako, hindi na practical sa akin yung ngayon. Yung bubuksan. Hindi, yung magpapadala ka pa. Ano ba ipapadala mo na galing sa ibang bansa na wala dito? Lahat naman ng pwede nilang ipadala sa kamag-anak nila, nabibili rin dito. Oo, chocolate, And kung ano-ano. yun nga ang anak ko di ba nagpunta ng Japan? Oo. Tsaka yung misis ko, Oo. kamakailan nagpunta sila ng Japan. Dahil merong ron, may benefit concert doon. Medyo yung tawag dito, May dala sila. bumili ng konti kasi alam mo naman ng Japan, Oo. napakamahal dyan. Oo. Alam mo ba nung pag-uwi yung inuwi sa akin? Oo. ano. Parang nadismaya ako eh. Bakit meron din dito? Nabibili dito eh. Oo. Ang kabilin-bilinan ko, Huwag na magbibili. kung ako ibibili ninyo, Oo. gusto ko yung talagang Japan ha. Oo, Japan. Ihanap nyo ako, alam mo naman kasi nung araw, pag namimili ako dyan, alam ko yung mga brand eh. Oo, tama. Yung mga branded na Japanese eh. Alam mo kung bakit? Oo. Ang gaganda eh. Una, Ganda quality. sukat sa akin. Sukat sa akin. Pangalawa, ang endurance ng damit, ang tagal talaga. Oo. Lolo ka na, damit mo pa. Hindi, pati yung Kulay. design ng damit, tumatagal siya. Hindi siya tinatamaan ng pagpapalit ng mga Uso. ng passion. Galing, no? Ha? Hindi siya tatamaan nun. Nakapirmis yung passion niya. Ngayon, Yun ang maganda. kaya gustong-gusto ko yan yung mga Japanese talaga na gawa, no? Nung araw, meron doon yung June. Panlalaki yun eh. Branded yun sa Japanese brand na sa kanila signature yun. May kapatid na kumpanya yun, yung Domon. Ha? Yan ang mga brand doon eh. Meron nga nung araw yung Nicole. Nawala yun, nagsara yun, no? Akalain mo ako nagkaroon ng polo shirt. 15 taon ko nang sinusot, uso pa. Oo. Oo. Ano? Magmula nung biling ko hanggang sa pagkatapos ng 15 taon, uso pa. Nasira eh. Doon na lang nasira pagkatapos ng 15 years. Hindi basta nangungupas. Sulit na sulit. Ang tibay eh. Ang tagal mong pakikinabangan. Alam mo ba ang sapatos na gawan Japan? Oo. Ang unang nasisira yung Tao. pang itaas. Hindi yung pang ilalim. Swelas, hindi. Mas magigiba yung itaas sa tagal, pero yung ilalim buo pa. Oo, galing, no? Ganun po. Kaya nung nag-uwi, kako meron tinda rito niya na. Lahat ng department store meron yan ngayon eh. Di ba yung mga brand ngayon, mga H&M. Meron pa yung Japanese eh. May Q eh. Uniqlo. Yan, Uniqlo. Yung pala, sa Japan pala, ganyan na ngayon ang mga tinitinda. Hindi sukat sa akin eh. Oo. Yung jacket na, yung parang Amerikana, di ba? Na jacket. Ang haba sa kamay eh. Pag bumili ako nung araw nun, eksakto, pagka tama ang size, eksakto talaga yun. Nakita ko gano'n, sabi ko, wala na palang kwenta sa Japan ngayon ng mga tinda. Bakit kaya? Made in China na rin. Made in China. Unless bibili ka ron, yung mga European na lang. Oo. Pero yung mga Japanese made parang nawala eh. Kasi mahal eh ang quality, maganda ang quality. Ngayon, pinag-iipunan yan eh. Ng mga OFW. Meron nga na paunti-unti nilang kinakamada sa kaun yan. Oo, parang Diba? yan. Pag nakakita ng minadaanan sale of bili, tapos ilalagay doon sa kaun. Iipunin, no? Na iniipon. Pag napuno na, Tsaka ipadadala. yun sa katotohanan, hindi na practical ngayon. Mas practical siguro kung pag ipunan nilang nila ng pera kaysa ibinibili,
ipunin, tapos ipadala sa inyo. Dito kayo bumili kasi merong mga kababayan tayo na hindi nila alam siguro na meron ng SNR, meron ng kung ano-anong warehouse. Ang tawag sa Amerika dyan, warehouse eh. Doon nagumpisa yan eh. Ngayon, yung mga warehouse na yan, yung mga SNR na yan, nabibili nyo na dyan. Yung mga, minsan nga sa mga supermarket na nakuha na local meron, meron po. Meron na silang section doon eh. Oo, na puro imported yun. Lahat, pati nga pagkain, meron na eh. Nagtataka lang ako sa, itong mga anak kong hilig sa chocolate, di ba? Pag kami kamag-anak doon, kakilala, nagpapasalubong dito naman. Sabi ko, nagkalat yan, Totoo. Papagurin mo pa yung tao. Bibit-bitin pa. Yung noodles, cup noodles nung araw, di ba? Meron na dito niyan eh. Dapat medyo baguhin lang. Ang pinagtataka natin inaabuso raw. Sabi ni Linang Ga. Ang sabi ni Lina, ano raw, pagkalagpas na raw ng 12, taxable na ang item. Ang isang item, halimbawa, 12 piraso ng t-shirt, yun ang pinaka, maximum. Pag hindi, commercial na yung quantity na. Hindi na personal effects. Bakit yung ukay-ukay? Container. Unang-una, bawal yan eh. Oo. May batas na nagbabawal ipasok sa bansa natin ng mga ukay-ukay. Tama, hindi? Tama. Sabi ko sa iyo. Bakit nagkalat? Ba't may tindahan ng ukay-ukay? Sobrang dami. Kaya pulang. Bulag ka ba? Bertlina? Kaya hindi kami naniniwalang totoo sinasabi mo eh. Tama. Gumagawa kayo ng katarantaduhan para ma-extort yung mga OFW. Wala na kayong walang awa ito, walang katapusan. Walang konsyensya. Alam mo ba walang katapusan ang pangingikil nila sa OFW? Sus Mario Joseph. Hindi ba aalis pa lang yung OFW? Ang dami na mababayaran. Kulang na lang, nakapanty na lang pag alis Pag lalaki, nakabrief na lang Sa dami ng bayarin. ng gustong kunin sa kanila Aalis ka na lang, may owa ka pa. Lahat ng taga, abutin mo. May seminar pa, babayaran mo rin. Kung nakakasugat lang yun, patay ka agad Hindi makakasakay ng aeroplano o OFW, hindi makakaalis Kasi sa dami ng taga. Di ba, nang tinataga sa kanila. Pagkatapos pati ba naman yan hayop kayo? Yung pinaghirapan, luha, pawis at dugo ang katapat niya. Pinag-ipunan pa rin. Kung talagang ang hinahabol ninyo, buwisan. Ba't may mga ukay-ukay? Yan ang nila. Targetin nila. Ba't ang dami sa merkado na nagkalat na mga yung mga produktong galing sa ibang bansa? Yun ang kumpisahin nila. Na bawal. Na pumapatay pa nga sa agriculture industry natin na wala naman tayong industry supposed to be pala. Bawang, nagkalat lang na bawang. Bawang mga onion, di ba? Sibuyas. Onion, China, imported mais, munggo. Lahat yan munggo. Di ba? Tama. Carrots. Carrots. Di ba? Nabubulok na nga yung carrots sa dami. Di ba? May nakita nyo isang araw, inaamag daw. Nagtaka kayo, inaamag. Tagal nang nailabas niya, pinagkakwartahan na sa custom yan. Mga bawal yan. May mga import permit ba yan? Walang import permit. Sinasabi lang natin, kaya mali Ang mga pinagsasasabi nito, si Lina malayo sa putok ng kanyon yung basura. Ano to? Meron pang basura. Basura nga, pinapasok mo, damuho ka Sabutahe nga. Paing kita dyan Sabutahe sa daang matuwid yan Sabutahe sa daang matuwid. Bena mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, alas 9:38 na po.
Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Hataw sa balita at komentaryo. Buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo. Mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid. Palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong issue at kaganapan. Positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan. Programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Samora, to the board. Ay, sorry. Aray, kamay ko. Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Mahigit 24,000 public school students mula sa Davao Oriental, Pangasinan, Cavite, Iloilo at Negros Occidental ang binigyan ng mga bagong classroom na ipinatayo ng PAGCOR sa pamamagitan ng matuwid na daan sa silid-aralan school building project nito. Sa 482 naitayo mga silid-aralan, 110 ang ipinagkaloob sa 24 public schools sa Davao Oriental, 98 sa 17 public schools sa Pangasinan, 75 sa 7 public schools sa Negros Occidental, 87 sa 14 public schools at 112 sa 12 public schools sa Cavite. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Cristino Nagyat Jr., layunin ng proyektong ito na tugunan ang kakulangan sa silid-aralan ng maraming public schools at palitan ang kanilang mga sirang school building ng mas disenteng pasilidad. Sa ngayon, umaabot na sa 10 bilyong piso ang pondong inilaan ng PAGCOR para sa school building program ng ahensya. Noong nakaraang Hunyo, umabot na sa 1,739 classrooms ang naipatayo ng PAGCOR sa buong bansa sa tulong ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Libo-libo pang mga silid-aralan ang kasulukuyang ipinapagawa ng PAGCOR sa iba't ibang probinsya, kabilang narito ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ho. Makapal ang muka ni Mison. Ito mga commissioner na to, Makapal talaga. Iba naman yan. Makapal na nga po. Hindi naman custom yan. ba't hindi? Commissioner din, ano? Commissioner din. Lintik po eh. Ito palang damuhong ito, si Siegfried Mison ng Bureau of Hingigration Yan din. and Extortion of Valerie Concepcion. Nagdagan. Extortion for Valerie Concepcion. Is a green card holder. This man is full of shit. Ika nga po. This guy is full of shit. Mga kaibigan, alam niyo kung why? Because he's a green card holder. Son of bag. Lintik po mga kaibigan. Green card holder. Green card holder po, tapos commissioner. Anong katarantaduhan yan? Labo. Di ba? Hindi ba naman makapal ang mukha nito? Bawal ba yan? Aba hindi. Teka muna. Ilagay natin lahat sa ayos, ha? Tama. Bakit ka kukuha ng green card holder? I-surrender mo yun kung gusto mong humawak ng pwesto sa gobyerno. Immigration pa man din, ha? At ikaw, ang magiging trabaho mo, ano? Ha? Oh. Border Patrol.
Ha? Ikaw ang magpapatrolyer yan eh, bilang immigration eh. Sa hangganan ng Pilipinas. Tama. Di ba? Para bantayan mo ang lahat ng papasok na dayuhan dito. Oo. Ha, sa bansa natin. Dayuhan luko-luko at saka mga kriminal, 'di ba? Yan ang babantayan mo. Tarant kundi ba namang isa't kalahating tarant etong si Mison, mga kaibigan. Alam nyo, yan po pala, bago yan na-appoint na commissioner. Ano muna yan, na-appoint yan bilang associate. Ano yung associate? Ano yan? Yung associate, aso na siet pa. Kaya yun tinatawag na associate commissioner ng Bureau of Immigration and Extortion for Valerie Concepcion. Well, you know, bigla tayo nag-English. English pala isdaan, no? English pala mga kaibigan. Fisherman. Fisherman's English, you know. Eto nga, na-appoint mo ng asshole commissioner. Yan. Associate. Ngayon, hindi hindi niya pinaalam, Pagkatapos, na-appoint siyang, subsequent, na-appoint siyang, commissioner na, di ba? Dapat pala yun, ang procedure, i-surrender mo. Yung pagiging kuwan mo, green card holder mo. Di ba? Tama. Pwede ka humawak ng pwesto. Kasi ako, marami din akong alam na ganyan eh. Meron ngang isa, yun si... Huwag na lang. Ito na muna tayo dito. Kasi, ang sinasabi po, ito si Commissioner Mison, ito pala ang kuwan eh. Ang gumagamit ng kapal ng muka sa tuwid na daan. Gagalit si Kon dyan. Okay naman ang tuwid na daan eh. Tama. Ang lumalapas tangan dyan sa tuwid na daan sila eh. Sila. Diba? Hindi naman tao eh. Yan si Berlina. Yan. Diba? Mga appointees ni Pinoy. Yan ang nagpapasama eh. Di ba? Paano tayo mananalo niyan? Marohas. Condolence na nga eh. Kung ako sa'yo ngayon pa lang Matras ka na. Ayoko na. Maglakad ka na ng paluhod doon sa Redemptorist Church. Nako. Baka ika nga po abutin ka ng kamalasang katakot-takot sa pinagagawa ni dalawang commissioner. Mumurahin ka ng mga OFW, pamilya. Dami niyan. Damay siya sa galit. Sabihin mo na lang, meron tayong 2 million na lang na OFW. Lagay mo na lang sa ganun. Hindi naman 2 million lang yun. Hindi Ang dami, siyang katutak yan eh. Baka 20 pwede. Oo di ba? Dami niyan. Wag na, mag-conservative estimate na tayo. Yung pamilya nun. Times 10 yan, times 10. Times 3, times 5. Sis Mariosep. Karamihan pa naman yan. Yan yung mararami. Yung angkan. Kasi hirap na hirap eh. Angkan sa Kaya probinsya. nga, tinutulak sila palabas eh. Di ba? Para sikaping baka sakaling yun ang maging paraan na makaahon. Guminhawa ng konti, di ba? Gumaang ang pamumuhay, di ba? Jesus Mariosep, ilan yung nagmumura sa iyo ngayon? Ang dami. Pati mga ninununong, kahit patay na, minumura ka pa. Hindi lang pamilya yun. Tatakbo ka pa. Kamag-anak nun. Pati kamag-anak nun. Yun, Angkan. Pag-uwi nun. Angkan yan Tayo nga, hindi natin sila kamag-anak. Yung mga kaibigan nun, paano? Yung mga pinaiinom niya. Hindi lahat yun, magagalit sa'yo. Mga pinaaral, mga eskolar. Paano yung manok nun? Yung alaga niya manok. May mga pinaiinom yan eh. Tapos may sisiw pa yun. Parang isa Muslim. Pag nasagasaan mo yung manok, di magbabayad ka. Siyempre. Sisingilin ka nung Ba hindi, paano yung
naulila niya na sisiw. Oo, yan yung sisiw. Kailan bayaran mo Saka rin? mga anak pa sana yan eh. Oh, di ba? Di ba? Mabalik Sampu. tayo diyan sa kapal ng muka ni Mison. Mison. Mm. Lintik na misong ka. Oo. Ba't hindi mo Consumption yan, sinurrender yung green card mo? Ha? Eto, ang dami nagte-text eh. Sa column ni Jerry Yap, alam mo ba yun? Iba-iba mga mensahe nila. Eto, sabi nung isa, kapal mooks naman pala, yan si Mison. Green card holder pero kumukubra pa ng sweldo bukod pa sa overtime pay na 75,000. Lahat na makukubra nito, kukubrain nito. For Valley Reconception. Kung pwede lang itong kumulekta sa wedding, kukulekta to. For Valley Reconception. Oo. Gasolina nga, pinatulan yan eh. Kaya ang daming Bombay ngayon, mga inchik. Ano? Yung mga restricted nationality Pasok lahat. na pumapasok dito. Restricted ang nationality. Chinese, Indian, kung ano-ano ho eh. Mga kaibigan. Hindi ho, anong tawag? Ang dami-dami ho nagkalat. Ha? Ito mga to, magkano lagay nun? Isang tao. Tanong mo kay Rico Pedreal bang walang hiya? Na hari ng ito ang hepe ng Human Smuggling Operations Division ng Bureau of Immigration sa airport. Nung araw pa yan. Matagal. Dati, Bumbayan lakad niya, ngayon inchik na pala eh. Nagpalit Oo, pati pala inchik, hawak niya na rin. Hawak na. Yung mga pinapasok na inchik ni Richard Ang. Kilala mo si Richard Ang? Smuggler yun. Hindi lang pala smuggler ng general merchandise yun eh. Tao rin ni smuggle Pati human smuggling pinasok na rin ng taran. Richard Ang pare Pare. Leche. Eto, kanina napakinggan ko sa TV. Di ba si Erap? Nananaginip ng gising. Oo. At napanaginipan niya raw na pwede sila magtandem ni Po. Oo. Ang magiging slogan pa nga Erap lang po. Ba? Ang makapal ang muka. Kapal mo. Erap lang po ang walang kahihiyan. Oo. Erap lang po sa pandarambong. Ayan. Isipin mo yung kapal ng mukha mo. Hindi ka naman kasali sa survey Si Grace po mataas dun Tatande mo tapos erap lang po. Oo. Vice daw niya si Grace. Nasabi mo yan ang harap-harapan kay Grace po. Mabuti hindi ka dinuran sa mukha ni Susan Roses. Naku po, galit sa kanya yun. Hindi magkasama sila nung Hindi mo alam kung plastika. Alam mo, artista yan politika. Alam mo naman sa showbiz, hindi mo malaman kung kailan plastic yan. Kung kailan totoo yan. Kung kailan galit at hindi Alam mo dyan Diyan ako bilib sa mga tao na nakakatawa ng kahit nang ang kaharap mo nilaglag yung asawa mo. Naaati mong makipagtsikahan. Grace po, Susan Roses, sa taong naglaglag sa tatay mo at saka dyan sa asawa mo, Miss Susan Roses. Natim nyo yan. Kaya mahirap kayong paniwalaan plastic. Doon pa lang makikita na hindi kayo sincere. Kasi ang isang tao na ginawang ka ng ganong klaseng kahayupan, hindi mo na magagawan tumawa pag nakaharap mo yung isang tao na yun na gumawa sa iyo ng masama, ng napakasama. Mahirap gawin nyo. Maliban na, iba motibo mo. Ano ang motibo ninyo? Di ba? Makipaggamitan. Ito sabi. Ang sabi ba naman ni Erap, ito lumabas sa dyaryo aba, hindi ko naman tatapusin ng term kung sakasakali. 3 taon lang ako. As ipapasa niya na kay Grace. Pag naging presidente ko ulit, papasa ko na kay Grace po. Parang isko lang Parang hindi ko pa narinig yan Narinig ba ni Iski yun? Hindi ba ganyan-ganyan ang sinabi niya kay Isko?
At saka si Erap, nagtataka ako, hindi pa napipisa yung itlog, nagbibilang na ng manok. Pagka daw naging presidente siya, 3 years lang. Gago. Hindi ka magiging presidente ulit. Taga mo sa bato. Tama. Sisiguraduhin namin hindi mangyayari yan. Wala. Bakit? Dyan lang sa, tina mo kaya ba't hindi magagalit si Erap sa hataw? Ba't di niya ipagbabawal sa City Hall yan? Oo. Daig pa namin ang manghuhula. Nagtataka siya. Lahat ng sinabi namin, nagkatotoo Matigas lang ulo ng mga iba Oo. Tignan mo yung parola. Di ba nasunog yun nung March 4? Sabi namin, pinasunog yan Kasi kasusunog lang nung nung PNB. Bakit? May history si Erap ng sunog ng panununog. Arsonist. Diyan sa San Juan. Kapag ka gusto nilang makamkam yung isang property, ang anumang property, para pagkapirahan. O kaya mapunta sa kanila. Walang yaan, no? Ano sabi natin? Yung parola, may project dyan MVP. si Manny Pangilinan. Sino ba si Pangilinan? Di ba yan kaibigan ni Erap yan? Matalik. Ay, accuse pa nga niya yan sa plunder. Sipin mo, ganun sila katalik, pati sa kaso magkatalik. Di ba? Ganun sila katalik magkaibigan, pati sa kaso. Ngayon, ano sabi sabi. Narinig ko kanina sa radyo. 50 pamilya na nasunugan dun sa parola, nandun pa hanggang ngayon sa evacuation center sa Delpan. Ba't nandun pa yan? In-interview ba't nandyan pa sila? Ilan ba yan? 50 pamilya Marami yun. ba't nandyan kasi hindi pa sila nare-relocate Ano mo Oo. Yung iba na-relocate na Saan? Sa Cavite tsaka sa Bulacan. Ang hindi tinanong nung tangan reporter, tanga yun Mayabang lang yun, tanga rin yun Tanga rin. Ang hindi niya tinanong, di ba ang sabi ni Erap sa inyo, pagkasunog niyang parola on-site relocation kayo? Tama. Hindi ba? Oo. Nagyabang, ipagagawa ko niya kaya. Anong bahay dito? Tado, asan yung bahay? Asan? Ba't na-relocate yung mga yun? Sa malayong lugar. Ipinatapon. Ang pinagyabang niya, tandaan ninyo, pinagyabang niya, di ba? Ang sabi namin, hindi kayo ibabalik dyan sa parola. Kasi may project dyan si Pangilinan. Naku po. Kailangang ibenta ni Erap yan. Ano nangyari? Di nagkatotoo nga. At itong 50 na ito, nag-aantay na lang pala ng relocation. Kung mare-relocate pa sila. Ha? Ngayon, hindi na sila makabalik. Di lumalabas. Si Erap nga nagpasunog ng parola. Maliwanag yun. Hindi ba? Para mapalayas kayo dyan. Di ba nagpunta pa yan dyan na kunyari namigay pa ng cash, di ba? Isang kahong pera yung dala-dala ni Erap. Kala mo pera niya Collection sa vendor yun. Yung mga binayad ng mga orange na vendor, yung ano yun to? May Tolda. Hawla. Mga tolda. Kita ninyo. Mga kaibigan, hindi totoo lahat ang sinabi. Yun yung sinasabi namin sa inyo, katulad ng palengke. Yung palengke nga dito sa San Juan, pinasunog nila. Naku po. Di ba? Nung wala na, sunog na. Private na. Tinayuan, private na yung palengke. Kamukha ng ginawa ngayon ni Erap sa Quinta Market. Hindi nga pinasunog, pinalayas kayo. Di ba? Pagbalik niyan, hindi na kayo makakabalik dyan. Unang-una, hihingan kayo ng goodwill. Pangalawa, mahal na upa riyan. Baka 1 taong advance ang singilin sa inyo. Iba pa yung advance. Di ba? Iba pa yung goodwill pa lang. Di ba? Yung goodwill, ano pa lang yun para makapwesto ka. Tapos iba pa yung sisingilin sa'yo. Alangan namang namuhunan ng isang gago nang wala siyang kikitain. Ano yung kawang gawa? Ano yan, suwa? Ha? Mga kaibigan?
Yung kay Enrile, sayang, bukas naman natin matatalakay. Yung Pero kasi mahaba yun. importante yung sa mga OFW eh. Oo. Sabi ni Ed Santiago, Facebook comment ito. Sa Facebook siya nag-comment. BOC, the most corrupt department of the administration. Not only of the administration. Kahit sinong administration. Since time immemorial, ganyan na po. Kung hindi pa kayo pinanganak noon. Laging top notch sa Meron nga ako nakausap, paano corruption. natin lulutasin ng corruption dyan? Sabi ko. Wala nang kalutasan yan. Ngayon, para gusto mo talagang mabago yung custom, sumakay kang aeroplano. Tapos, Magdala kang atomic bomb, ihulog mo ron. Sa Bureau of Custom para tapos na kagad. Di bago na nga naman uupo. Lahat. Wala na yun. Puro magnanakaw na yan eh. Alam mo, kahit maglagay tayo ng hindi magnanakaw dyan na empleyado, mga ano, hindi tatagal. hawa-hawa yan. Mga isang buwan, pinakamatagal niya ron, matatanggal na yun. Bakit? Uunahin siraan yun eh. Pagkakaisahan. Kasi sasabihin no, naku, panganib tayo panganib sa ginagawa natin to, walang hiyang ito. Ito yan, ito eh. Dapat ito eh, matanggal na rito ito eh. Kundi malelechi itong pagnanakaw natin dito. Kaya lahat ng katarantaduhan, pagkakaisahan nila, yun para matanggal yun. Di ba? Kawawa naman. Ganun po yun eh. Mr. Belica, sabi niya, yan si Bertlina, pag maganda, arbor, kawawa naman kami. Nagpasalubong. Pag maganda raw siguro yung padala, ina-arbor. Kawawa naman kami, nagpasalubong ng urig na gamit. Si Silina nakikinabang. Pera-pera lang yan. Silina lagay sa 500, parang K-12 lang yan. Yun na nga eh. Kawawa naman yung mga OFW, di ba? Pinaghirapan nila. Sana kung hindi naman galing sa dugot pawi. Alam niyo naman ang buhay ng OFW. Yun lamang mahiwalay ka sa pamilya mo. Torture na yun. No? Hindi lang torture, kundi gaano kalaking panahon ang nawawala sa relasyon mo sa pamilya mo. Hindi mo nakikita lumalaki anak mo, hindi mo nakikita na yung asawa mo may ibang ano. Hindi lang torture eh. Ano pa? Turotot. Torture. Titinda na turotot. Torpiture. Torpitude. Meron pang trombon niya. Musiko, labas mo dyan. Baka pag uwi mo rito, may orchestra na. Yuro mo yung yung sakripisyo tapos against Manila sa Symphony pagnanakaw. Orchestra. Ang hawak mong turotot, yung malaki. Yung malaki yun. Yung baho. Oo. Pagbuga mo nun eh. Diba? Halos natanggal yung tenga mo eh. Ito. Sabi naman ni Katropan Donald na Santa Maria Tondo, Manila, itong rehimen na ito patuloy ang pagtahak sa daan ng kahayupan. Laging nakakonsinte sa mga magnanakaw sa bawat departamento. Oo nga naman eh. Patuloy ang pangwawalang hiya sa ating taong bayan at tunay na walang ginagawa itong leader na di animal kahit na babuyin din ng mga batas at gamitin pang busabos sa ating mga mamamayan. Salamat po. Sabi naman ni Paulo Telmo ng Glendale, California, happy anniversary sa inyo, Ka-Percy, and happy birthday, Buya, bro. Ayun. Ay, nga pala, anniversary naming mag-asawa nung Biyernes eh. Sabado. Oo, Sabado. 22 ba nun, Sabado? 22 eh. Wala eh. 22 no Sabado. Wala si Papa Jerry kaya Malungkot. malungkot ang aming kuwan eh. Sa bahay na lang kami. Sa bahay lang. Pinagsaluhan namin ng mga kwentuhan doon. ng buong pamilya, di ba? Tama. Habang kami nagkakape. Ayan po. Si naman, salamat sa mga bumati sa atin. Pati si Oscar De Jesus, di ba? Siya yata yun eh. Roy Balbuena Antipolo, namimiss ko na po ang tamis nila Mison at Valerie.
meron na po bang bunga ang kanilang nakapandidiri? Illegal na relasyon. Alam nyo, hindi ako mahilig dyan pero hinahanap ko talaga eh. Sino ba sa dami na nagtatanong sa akin eh. Alam nyo, tanong isa lang eh. Buntis na ho ba si Valerie Concepcion? Antabayan susunod na si Dr. Charlie Mendez, ang aming idolo pagdating po sa pagdadala ng damit. Galing magdala ng damit niya. No? Oo. Ang guwapo pa. Kita mo naman, di ba? Si Rose nga, kinikilig eh. Ba? Si Dr. Charlie. Paalam na tayo. Okay, hanggang bukas pong muli. Ito po si Rose Nevenari. Ako naman si Peter Talestar. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay